sa IZ. Oras 9 minutos kasumpalan alas 6 ada kabwasan. Agulan na Sabado pizza 16 ada bulan na Septembre taon 2023. Ipapanungtal tila sa programa ni Karma Health Options. Jada para magloy ng Dr. Glenn Soriano. Para sa raratay gabayuran konsultasyon o dino wala ray gabayuran ikonsultan to kaman iraratay lilik na nyo. Saragi untawag at 0920-954-8473 0968-677-7070 aray manunaan iraya lilik naan natan ada saraya na kaplusan manunaan araraya diabetes, asma, tan arum niran na klasin sakit. Yara sarag ya tambalon nasay ikarma. Patunayan mo datan nasa Food and Drugs Administration ya aya aprobado itan so ikarma. Anjada karakul nasaray research ya nagagawgawa papanagnagan niya sa ikarma at atagtagay so ingredients to niya. Pantutungtungan tayo rarayay sakit iya cancer. Apan tungtungan ti laman su breast cancer, apan tungtungan ti metlatay prostate cancer. Natan pantungtungan ti met iyay colon cancer. Amaya-amaya sumalilik na natan wala ray stage 1, stage 2, stage 3. Ang gadaglang makasagap di stage undukulla. Kailangan pakasilon tayo so immune system tayo, pakasilon tayo so lama-laman tayo. Marami rin nagtatanong sa atin, Dok, yung napag-usapan natin, although kunti lang yung paliwanag natin doon about kidney. Paano aalagaan ang kidney kasi maramihan din sa karamihan din sa mga pasyente kung hindi sa gallbladder, sa kidney rin sila nagsasuffer. Kaya dyan tayo bumabagsak sa dialysis. So, siguro maaring pag-usapan din natin yan, dagdag kaalaman sa ating mga kalusugan. Good morning, Doc! Good morning, Orly. Good morning sa lahat ng tagapakinig dito at lahat ng ating mga yung worldwide na viewers. Ito, meron akong maituro sa inyo ng mahalaga para hindi nyo makalimutan ng ang paggamot sa sarili ninyo. Natutuwa araw, meron akong kausap kagabi na yung agree naman din ako sa kanya. The body can heal itself. Hindi natin kailangan ng maraming gamot. Kailangan ng konting disiplina. Yun ang importante. Lalo na sa pagkain. Siyempre, kasama yan. Disiplina sa pag-alaga ng katawan, disiplina sa pagkain, disiplina sa exercise, at disiplina sa pag-alaga ng katawan ninyo para tuloy-tuloy ang kalusugan. Ganon. So, maganda nga yung topic natin ngayon. Very common din itong colon cancer. Alam nyo, maraming namamatay, puro halos ang causes of death nila ay cancer. Puro cancer yan eh. Marami akong kaibigan na pumanaw na ito ay nagkaroon ng cancer. Ang sinasabi, bakit dumarami ngayon itong may sakit na cancer, namamatay dito sa cancer? Ang sinasabing dahilan, itong vaccination, itong bakuna. Sinasabi nila na nung nagkaroon tayo ng bakuna, na talaga direct cause ang vaccination doon sa
pagbubuhay ng mga cancer cells. Ganun yan eh. So alam niyo naman eh ang simula ng cancer is yung conversion ng isang normal cell to a cancerous cell na mabilis siyang lumago, mag-replicate. So, yung sinasabi natin, yung an external stimulus, sabihin yan, kung mag-introduce ka ng anuman na bago yan sa katawan ng tao, magre-react naman ang katawan. Ganon. Ang vaccination, ang ginagawa niyan, ang tawag nila dyan is immune booster. So, yung paano nangyayari yung immune boosting? Pinaparami niya ang immune globulins, yung lumalaban sa infection. Pinapadami. Paano pinapadami? Para bang multiply and multiply yung kailangan ng cells panlaban sa sakit. So, ang concept talaga is padamihin ang isang klaseng cell. So, ganun din ang concept ng cancer. Kung mag-induce ka ng, ang term dyan is carcinogenic. Yung mag-stimulate niya ng reproduction ng isang klaseng cell. Nagkataon ang nire-reproduce niyang cell is yung cancer cell. So, yan ang connection lang doon. Pero although nga, hindi pa proven worldwide na definite yan ang cause. Kasi, well, titignan natin, if you compare all of the vaccines, yung put together, meron Dengvaxia, meron COVID, yung mga ganon, meron din mga flu, sa dami namang vaccinated na people na using those, very small ang percentage na nagkaroon. Pero in the court of law, nung kalakasan ng COVID yun, nung kalakasan ng COVID, mayroong ng mga dalaga dyan, somewhere, dito lang sa downtown, vicinity ng downtown, dalaga, wala namang, ang lakas-lakas niya, pero nung na-inject siya ng itong mga tinatawag nating kontra sa COVID, after 1 week, nanghina na. Lumabas na yung mga sakit niya na hindi natin na didiscovering nandun na palang natutulog, nagising. Yeah. So, madali naman i-correct yan eh. Yung bang sinasabi nila, yung devil's advocate. Ibig sabihin yan, yung isang tao niyan, pukulitin talaga yung the bad side, yung para ma-pessimistic eh. Kahit na pwede mong tingnan ng maganda, pipilitin mo na tingnan ng tao ang bad side, yung masama, hindi yung kabutihan. Pero yan, nangyayari naman talaga. Pero up to today, hindi talaga proven kasi kulang yung data, kulang yung research na sinasabi yun talaga ang cause. Yun. So doon naging itong vaccination. Yeah. So ang nangyayari tuloy, tinitimbang talaga ang benefit versus yung masama kasi kailangan talaga ng vaccine. So mas maraming mabubuhay sa vaccine kaysa yung isang mamamatay dahil nagkaroon siya ng cancer na hindi naman definite na galing nga yung cancer sa vaccination. So para bang titimbangin mo, ano mas marami? Salba natin itong 1 milyon? O itigil natin dahil may isang na cancer? Dahil nga sa nagkataon na ganon, so that was probably the reason na nagkaroon ng apprehensions itong mga tao dahil yung lahat ng tao parang healthy sila. Dahil sa isang taong namatay na katatapos lang ng vaccination, nagkaroon ng cancer o namatay, ito mga normal naman, ayoko magpabakuna, baka tuloy ako, ganun. So yun ang fear. Para bang yung nangyari sa yung dati yung Dengvaxia, di ba? Yun, Dengvaxia. So yung fallout ng Dengvaxia is yung resistance sa COVID vaccination. Yun ang nangyari yun. So, yung pinagsama mo yung dalawa, yung problema sa Dengvaxia, tapos yung fear ng COVID, ay yung susunod na vaccination, parang hesitant ngayon ng tao na magpabakuna tuloy. Yun. Natakot tuloy. Ito bang mga cancer na ito, mayroon din mga vaccination ito, mga vaccine na pwedeng gamutin ang sakit na cancer? Meron din kasi isang sinasabi nilang cause ng isang klaseng cancer is a viral
stimulation. Malaking example yan is yung do sa cervical cancer. Yung cervical cancer sa mga babae, ang sinasabi nilang cause o salarin is the human papillomavirus. Yun. So, any virus that causes a disease or illness can be prevented by a vaccination. So, yung mga babae na prone to cervical cancer, binabakunahan yan ng HPV vaccination. So, yun. Pero hindi lahat ng cancer ng tao is caused by a virus. So, yung cancer, katulad ng usapan natin ngayon is colon, mga breast, mga ibang ganyang cancer, walang vaccination kasi hindi virus ang cause. Yan. Ayun. So, itong pag-uusapan natin ngayon is about colon cancer. Ito raw ay ayon sa research, ito raw ay number 1 cancer, itong tinatawag nating gastrointestinal tract dito sa bansang Pilipinas, third most common cancer worldwide. So, ibig sabihin, pag sa Pilipinas, number 1, at sa buong mundo, number 3, itong colon cancer. Ganun ba ito, Doc? Oh, yes. Yan ang ranking yan. Number 1 sa sa Pilipinas. Oo, sa Pilipinas. Pero worldwide, number 3. Number 3. So, ay ibig sabihin, marami ito. Maraming nagsasuffer dito. Iwan ko lang kung ito ay galing kay Marites o may research study tungkol dito. Kasi may kaibigan din tayo, may kumpadre din tayong nasa stage 3 na. Sinasabi niya, tinatanong ko, saan mo nakuha yan? Sabi niya, siguro sa pagkakain ko ng mga laman loob. Mga laman loob na pagkain. Siyempre, masarap yung mga kaluskus, kung ano-ano yan, bulalo. Ganun ba, doon mo ba nakukuha yan sa pagkain na ng ng mga laman loob ng kwan? Yeah. First of all, inano natin, yung gastrointestinal tract, yung kung saan lumalabas itong colon cancer. Ang gastrointestinal tract, sabihin na nagsisimula yan sa tiyan. Okay? Kasi meron yung mouth natin hanggang sa esophagus, hanggang sa tiyan, ibang parte na yun ng gastrointestinal. So, ang mga cancer na uusapan natin is mula sa tiyan hanggang sa palabas na yung colon, yung dulo colon. Okay? Ngayon, ang sinasabi nila, katulad sinabi nyo, yung nag-umpisa yung cancer yan sa masamang kinakain. Actually, merong truth yan, pero kulang ang truth. Okay? Kulang na facts. Kulang na facts. Ang actual, ang intestinal cancer, nangyayari nga yan, simula, isang factor dyan is yung pangit ng pagkain. Bad habit. Bad eating habit. Okay, poor diet. Okay? So, ano considered yung poor diet? O ano ang kinakonsider nating healthy yung diet for the intestine o yung gastrointestinal system mula sa tiyan hanggang sa colon? Ano ang considered healthy diet? Okay? So, lahat ng pagkain, padala nga ng Diyos yan sa atin yan eh. Yung karne, yung laman loob, pagkain yan eh. Okay? Pero yung mga vegetable, mga gulay pa, pagkain naman din yan eh. So, ang sinasabi natin, yung poor eating habits is, ang kinakain mo lang, isang klase. Yun. Kung lagi mo kinakain yung karne, laman loob, laman labas, basta karne, at wala kang ibang kinakain na ibang may health benefits, yan ang poor diet. Okay? Kasi ang proper healthy diet, well-rounded, kasama lahat yun eh. Yung tinuturo natin sa elementary school, yung school pa lang. Okay. The healthy diet, kasama lahat eh. Kasama ang gulay, kasama ang carbohydrates, kasama din ang, yung tinatawag natin, pinaka-importante sa healthy diet is yung fiber. Okay? So, kung ang fiber ang pinaka-importante, bakit? Kasi, yan ang gumagawa ng tinatawag nilang bulk o yung pampadami o pampatiga. Sabihin natin, mahilig ka nga sa laman loob, mahilig ka nga sa karne.
hindi ka magkaka-cancer o mapiprevent mo yung cancer kung sabayan mo yan ng high fiber diet. So yun yun. So yun ang sagot niya. Hindi natin pwede sabihin yung cancer, colon cancer, yung cancer niya, nanggaling yan sa pagkakain ng mga karne lang, laman loob. Kasi marami naman tao na kumakain, mahilig, at yan naman kinakain niya araw-araw, laman loob. Hanggang sa tumanda yun eh. Ito mga porsyento, maraming porsyento naman hindi naman nagkaroon ng cancer, ng colon cancer. Bakit? Kung pag-aralan mo yung diet niya, lagi may kasama gulay eh. Mahilig din sa gulay, mahilig sa fiber. Kaya yung movement ng kanyang bowel, everyday nagbabawas yun. So healthy diet. Parang dito, yung mga kinakain natin na naninigas yun sa loob ng tiyan. Yung mga kinakain natin, naiimbak yun at tumitigas. Tumitigas. Kasi yan nga, ang ino-absorb ng mga healthy na mga nutrients pagkain, habang dumadaan yan, para bang mula sa tiyan hanggang sa dulo, parang 1 kilometrong haba yun eh. Yung kahaba-haba talaga, para may yung kapasidad ng tiyan, i-absorb yung anong kailangan niyang sustansya. Pagdating sa dulo, yung hindi natunaw, yung hindi na-absorb, yun ang ilalabas. Yun ang dapat ilabas. Kasi, para ba sa bahay natin, basura na yan eh. Oo. Toxic na yan eh. Hindi na kaya i-absorb ng katawan. Nakakalaso na. Nakakalaso na yan eh. Kung iwanan mo yan dyan, ay absorb na ng intestine, yung colon, ang masamang elemento nun, ingredients nun. So, yun ang nagiging cause ng sakit ng tao. Yung poor bowel movement. Kasi, hindi mo tinatapon ng basura. Kung sa bahay mo, hindi ka nagtatapon ng basura, maamoy, pangit, may disease, gano'n yun. So, this is the same sa tao. Ganun talaga. Sa intestine natin, dalawa ba yan eh? Large at saka small. Oo. Saan naiimbak yung pagkain dyan? Doon sa colon. Yung sa large intestine. Okay? So, yung small intestine, maraming segment yan. Yung large intestine, meron tinatawag na ascending transverse kasi parang yun eh. Mula sa baba, sa small intestine, aakyat, tatawid, bababa, yung dulo is the colon. Okay? Yung colon naman, merong dulo-dulo sa colon, yung rectus sigmoid, doon nag-iipon ngayon ng dumi. Ayun. Doon ang maraming cancer. Parang ganito eh, yung dalawang malalaking dam, ang Buklaw at saka itong yung tawag binga. Yun. Sunod-sunod. Sunod-sunod dyan. Marami ng tubig dito magre-release, pupunta doon sa pangalawa. Tapos sasaluin yan ng San Manuel, San Roque Dam. Yun ang pinakadulo, doon na siya. So yun ang dulo. Doon sa intestine ng tao, yung large intestine, doon nag-iipon ang hindi nagamit. Okay? Ngayon, kung ang laman ng large intestine, specifically yung dulo, yung colon, kung walang, ang tawag natin doon, kung walang tirang fiber, ngayon, puro malambot yan, hindi magkakaroon ng tinatawag natin bulk. Kasi ang operasyon ng colon para lumabas is, pag lumaki yun, pag na-stretch, ibig sabihin parang isang tubo yan eh. Pag na-stretch yun, yung katawan natin, para may sensor siya. Pag na-stretch yung colon, automatic yan, magre-reflex yan, pipiga, para lumabas yung dumi. Kung walang fiber, walang stretch, walang urge na mag-move ng bowel. So, yan ang importante. So, yun, kung yung mga laman loob na pagkain na yan, mahirap talaga tunawin yan eh. Mahirap talaga at malambot, hindi siya magkakaroon ng tinatawag natin bulk. Hindi siya mapipiga. Na para matutunaw. So yung laman loob niyan, pang nandun lang yun, hindi lalabas. Iyan nyo yung karne, ilabas nyo sa area ng matagal. Mabubulok eh. Mabaho. Ammonia. So imaginein mo, yung iniwan mo sa colon mo na para mabulok, na hindi mo nailabas. Yung ammonia niyan, yung anumang toxic ingredients ng pagbubulok na yan, papasok ulit sa katawan mo. Yun ang nagiging cause ng yung tulong para lumago yung cancer mo sa colon. Ganon. So yan, dapat natin pag-usapan. Sige, yung dagdag yun sa insulto ng yung cause ng cancer sa colon. Ganon yan. So paano natin malalaman na tayo ay mayroong
colon cancer? Marami yung mga symptoms yan eh. Una-una, well, dapat intindihan natin yung tinatawag nating risk factors ng isang tao na magkakaroon ng colon cancer. Okay, meron akong na-obserbahan dito sa mga taong prone sa colon cancer. Madali kong tandaan kasi triple F eh. F, F, F. First F is family. Familial. Yung parents mo may colon cancer. Yung parents ng parents nila may colon cancer. Parang hereditary na rin. Parang hereditary nga eh. So yung sinasabi ko, first F is familial. Family. Yung pangalawa is fat. Taba. Yung mga matataba, ganon. Kasama na yung kaliskus. Puro taba ang kinamaya kasi nangyayari sa'yo, taba. So, family, fat, yung pangatlo, fat F is 50. 40-50. Mas maraming karamihan ng colon 40 cancer. to 50 years old. Karamihan ng colon cancer, nangyayari yan sa age 40 to 50. Ganun yan lumalabas. Okay. Bakit doon sa age na yon, sa range ng edad na yon? Sige. Ang explanation ng FFF, ganun. Over sa family pa lang, ikaw nung 30 anyos pa lang, alam mo, yung magulang mo, yung grandparents mo, nagkaroon ng colon cancer. So, ikaw prone ka. Ganon. So, family ka, alam mo na, pwede ka magkaroon ng cancer. So, hindi mo naman inalagaan, sinundan mo naman yung poor diet ng perabas, yung symptom ng cancer. So, nag-start na yan 10 years before eh. Yun ang mahirap sa colon cancer. Tinatawag natin chronic. Matagal. Ang colon cancer, hindi nangyayari yan overnight. Okay. Hindi nangyayari yan isang buwan. Hindi nangyayari yan ng isang taon. Mararamdaman mo na lang is too late na. Nandyan na yan. Lumago na. Bukol na yan na malaki. Saka siya nagkaroon ng symptoms. Yung tanong mo kanina, paano malalaman na meron kang colon cancer? Pag medyo malaki na, malala na, mararamdaman mo yung sakit. Di ba? Paminsan man, para sakit ang tiyan mo. Akala mo yung ano man tawag nun, impacho ka lang. Impacho, parang nadudumi ka lang. So yun, pain. Constipated, mga ganon. Dati maganda yung bowel movement mo. Almost every day. Tapos pumangit na every other day. Once a week. So constipation, isa na naman sign yun. Okay? Isa pa, dugo sa stool mo. Nagdudumi ka, may dugo. Kasi nasusugat na dun sa ilalim. Yun, meron ng bukol doon na dumudugo. So pag dudumi ka, masakit. Yun. So yun ang initial signs or symptoms ng may colon cancer ka. So umpisahan natin, kung may predisposition ka, pamilya mo meron, mag-ingat ka. So, yung diet mo, kung puro laman loob na sinasabi mo, puro karne, dagdagan mo ngayon ng fiber, ng gulay, fruits, vegetables, para lang hindi tumuloy yung cancer mo kung sakali. Kasi pag mahilig ka sa meat, parang pinapakain mo naman yung cancer cells. Correct, yun. Okay. So, isa pang connection dyan, yung iano natin yung tinatawag nilang pathogenesis ng colon cancer. Paano nag-umpisa ito? Unang-una, yung lining ng colon, yung lining, yung sa loob, yung pinaka-loob niya, pag yan ay tinatamaan ng injury, kung ano man ang injury, marami dyan yung diabetic, ganun. Kasi masama talaga ang high blood sugar. Or, nagkakaroon ngayon ng tinatawag natin ng colon polyp. Ano ang polyp? Yung para bang, yung parang tigyawat sa loob. Kung may tigyawat ka sa loob, sa balat, dito sa mukha, may tigyawat ka, kung lagi mong kinakamot ka, Makati at masakit. Sa loob, ganun din yan eh. So, pag yung polyp na yan, dinadaanan ng pangit na pagkain lagi, naiirita, lumalaki yan, nagiging inflammation. So, yung inflamed polyp na yan, yung tigyawat na yan, pag lagi nadadaanan, yun ang nagiging inflammation. Yung chronic inflammation na pinabayaan, hindi mo inalagaan, yun ang nagiging colon cancer. Yun ang development ng colon cancer. So, yung colon cancer na yon, yung sinasabi nila,
nangyayari yan over 5 to 10 years na lumalaki yun na hindi mo alam. So, ano nagpapakain nun? Yung cancer na yun doon sa colon, ang magpapakain nun, nagpapalago, is yung high blood sugar, diabetic. O kaya yung kain pa rin ng taba na wala kang dietary fiber. Ganun yan. Tapos, isa pa, yung constipation, poor bowel habits na naman. Yun. So, lahat ng mga factors na yan, yung disiplina, yun ang magpapalago ng colon cancer mo. So, ang vulnerable dito, Doc, yung mga matatabang tao. Well, yung colon cancer is more of a result ng pagtataba. Ganon eh. Kung mataba kang tao, chances are, parang sabihin natin 50% baka may colon cancer ka. Okay. Kung ang susunod mataba ka, medyo masama yung bowel habits ko. Minsan dudumi ako, may dugo pa. Ang susunod na tanong ko sa iba, magulang mo ba may colon cancer? Yung grandparents mo, bakit may colon cancer ka? Ay, magpa-diagnose ka na, baka meron kang colon cancer kasi mataba ka, 50 years old ka na, at pangit ang diet mo. So, yung magaling na doktor, internist, meron tayong physical examination. Ang doktor, kakapain yung tiyan mo, yung palpation lang. Meron. Sasabihin, ipapalpate ng doktor yung lugar ng colon. Kasi kung may bukol yun, piniga mo yan, ay masakit. Masakit. O kaya, pag inano mo, mafe-feel ng doktor yung tigas ng colon eh. May laman. O, ang susunod dyan, yan, physical examination pa lang, nakasama ng history. Siyempre, yung doktor tatanungin mo na, kumusta ang kain mo? Kumusta ang lahat ito? Yan. So, ibig sabihin, kapag ka may ano ka, sintomas ka na, o meron ka ng kwan, matigas yung ano mo, yung sa tiyan mo. Oo, tiyan. Kasi yung colon, isipin mo, mula doon sa lugar na appendix, yung large colon, dito sa kanan, umaakyat dito. Akyat, sa ilalim ng atay, ganon. Tapos tatawid yan dito. Ng doktor, pinisa ng doktor yan, palpation, biglang may sasakit. Oh, bakit? Masakit yan eh, kasi lagi masakit. O, tapos kinapa ng doktor, bakit parang matigas ito? Nagdudumi ka ba? Hindi, constipated nga ako. Yan, lumalabas. O pain, constipation, lahat yan. So, ang susunod dyan, susunod sa physical examination is yung radiological exams na. Ultrasound, CT scan, mga ganon. Tapos laboratory pa, blood test, mga ganon. Yan ang diagnosis. Doon matritrace talaga. Doon mako-confirm. Okay? Kasi ang doktor, ang pinakamurang examination is yung physical. Okay. Kakapain mo na. Bakit marami tayong naging kaibigan na nagkaroon na ng inoperahan yan eh. Pinutol. Pinutol yung intestine niya. After 2 years namatay. Yung isa naman after 10 years. Mahaba na yon, 10 years. Pero nataningan na. Nataningan na tapos 10 years bago namatay. Yung kumpare ko nga nung naalis na, yung kala niya okay na. Malakas-lakas na talaga. After 2 years, lumipat yung, naalis na yung sa kulon, bakit lumipat sa atay? Nagkaroon ng cancer sa atay. Yan isang danger ng lahat ng klaseng cancer. Yan binanggit ko nung previous week natin ng prostate cancer. Tinanggal mo na, tapos na nga, may cancer na naman na iba. Sabi, parang sinasabi ng tao, hindi, itong tao talaga prone sa lahat ng klaseng cancer. Pero ang truth niyan is yung prostate cancer is mabilis siyang mag-metastasize, madali siyang kumalat. Kahit alisin mo yung initial tumor, nagtanim na yan, nagpadala na ng ambassador yan sa ano. Yan din, ganun din ang colon cancer. Okay? Yung colon cancer, ang mode of dissemination niyan, kung paano nagpapadala ng cancerous cell, is hematogenous via yung dugo at saka lymphatic. Yung lymphatic is yung lymph ng katawan. Kasi dalawang klaseng fluid ng katawan natin. Dugo, ay tatlo. Dugo, lymph, at saka body fluids. Ganon. So, yung cancers, dumadaan sa dugo at dumadaan doon sa lymphatics. Papunta doon sa atay. Nanggagaling sa colon, diretso sa atay. So, yun ang implantation ng pangalawa. Ngayon, yung sinasabi mo kanina, yung mga na-opera,
Kaya nga na-opera, may bukol, kailangan tanggalin yun. Tanggalin, oo. So, yung operasyon nun is yung mga, ang pangalan, Billroth 1 and Billroth 2, yung mga surgery. Ito yan. So, anong ginagawa doon? Una, sinasara yung colon para magpahinga, tanggalin yung bukol, sinasara, tapos mag-create yung doktor ng, ang tawag na colostomy. So, karamihan na may colon cancer na na-opera, sinara mo na yung intestine, yung parte may cancer, sinara, sandali, pero yung dalabasan ng dumi, dun sa colostomy, dun sa bag na, nakasabit na yung bag, dun na siya nagdudumi. Parang pahinga lang yun kasi ginagamot yung cancer. So, may chance na mga tao, minsan, hanggang mamatay, dala niya yung bag na yun yung colostomy bag. Yung iba naman, may pag-asang, binabalik, dinudugtong uli. So, nawawala yung colostomy bag. Ganun yan So, yan ang mga So, usually, pag may ganyan ka, mga span ng buhay mo dyan, ilang taon? Well, ang cancer survival, usually inaano nila is a 5-year survival rate. Sa lahat ng cancer, bibigyan mo ng impormasyon yung pasyente na ang survival rate nito is 5 years, 10 years, ganon. So, pero depende yan. So, ano nangyari dun sa gamutan ng after the cancer. Ganon. At saka depende sa klaseng cancer. Kasi, yung talagang grabing cancer, within 5 years, nagre-recur yan Okay, yung mga cancer na nalinis, natanggal, pati yung walang metastasis, tumatagal din ng 10 years yun. So, ang survival rate sa iba-ibang klaseng cancer, nagva-vary yun. Yung ibang cancer, may 5-year survival rate. Mamamatay ka lang sa ibang sakit, hindi mismo yung cancer. Ganon. Pero ibang cancer naman, 10-year survival rate. Yung mga na-diagnose na ng mga stage 3, mga ganon. Well, yan nga ang yung sinasabi depende sa stage ng diagnosis, magdidetermine yan din ng survival rate. So, marami akong kakilala may colon cancer, natanggal, na-operahan, etc., nabigyan ng chemotherapy. Naging survival nila 10 years. Namatay because of other causes. So, pwede yung sa panahon ngayon, ang colon cancer can have a survival rate of actually mga 10 years kung inalis ka agad ng cancer at saka properly nagamot. So, hindi na babalik yung colon cancer. So, ano ang maitutulong ng ICARMA dito sa topic natin ngayong colon cancer? Well, ito nga yung research na natin. Meron tayong mga research studies na yung isa ginawa ng 2007 by yung mga Su and mga colleagues. Yung isa 2011, Chu. Tapos itong pinag-research 2013. Pinag-aaralan nila ang content nitong Nara extract. Nakita nga nila, yung lagi natin sinasabi, ang potent na ingredient nitong pterostilbene. Ang pterostilbene na nasa Nara extract na gawa na ICARMA parang 5 yung nakikita kong activity niya. Una, antioxidant siya. Very powerful. Ang ginagawa ng antioxidant, pinapatibay niya yung cell wall. Ilang cells ng isang organ natin. Yung balat natin may cells. Yung liver natin may cells. Yung colon may cells. Okay. Ngayon, yung cells na yan, yung cell wall yung balot niya, kung mahina, papasukan talaga ng mga cancer na ingredients yan. So, ang ginagawa ng ICARMA, pinoprotektahan yung cell wall para hindi pasukan ng kung ano man yung carcinogen para magkaroon ng cancer. Pangalawa, meron siyang anti-inflammatory. Diba sabi ko kanina, ang umpisa ng cancer is yung inflammation. So, merong anti-inflammatory ang pterostilbene. So, kung meron nag-uumpisa ng inflammation, pipigilan ka agad ng pterostilbene. Tapos, etong pterostilbene naman, doon sa research, nakita nila, nakakapatay pala ng cancer cells ito. Ang ginagawa niya, binubuhay niya yung tinatawag na immune globulin, yung immune booster. Pinapadami niya yung killer cells ng cancer. So, kung padamihin mo yung killer cells ng cancer, hahanapin niya yung cancer cells, pupuntahan niya at papatayin niya mismo. So, anti-cancer yan. Isa bang ginagawa ng ICARMA na kita natin over the past 10 years na ginagawa? Babalik sa akin ng mga pasyente, Dok, gumanda yung bowel movement ko. Dati-dati, once, twice a week. Ngayon, everyday na. So, pinapaganda niya yung colonic motility para matanggal yung mga toxin, para gumanda yung movement, para mawala yung chance of colon cancer. So, yun, colonic motility. Yung isa pang ginagawa niya, metabolic, yung catalysis
marami mga enzymatic na reaction sa body natin na tulon. So meron mga enzymatic reactions na yung gumagana na hindi nasusugpo yung mga inflammation. Ang ginagawa ngayon ng e-karma, pipigilan niya yung mga inflammatory reactions para hindi mag-develop ang cancer. So yung 5 points na yan ang ginagawa ng e-karma. Marami talaga. May katanungan dito si Mr. Gutan Gugan. Sabi niya, kung hindi ka mahilig sa gulay, pwede ba yung fiber juice daw? Yes. Yan ang sinasabi ko. So, fiber is not only gulay. Most of the fiber comes from gulay. Pero maraming mga products ngayon that are proven, mga juices, mga vegetable juices, fruit juices naman din yan eh. So, nandun din yung fiber content na hindi mo naman namamalayan pagkakain mo na yan ay pala i-fiber. So, yung sources of fiber are multiple eh. Hindi lang isang gulay. Marami yun. Pero yan ang importante dyan, to find the fiber food na gustong-gusto mo para i-araw-araw kasama sa diet mo. Yun. Proper diet. Okay. Mayroon ding tanong dito, yung bang mahilig ka sa pulutan? Siyempre, nagiinuman kayo Correct. ng pulutan. Yes. Oo. Nakakakuha pa dito yung tinatawag nating colon cancer? Oh yes, kung napakinggan mo sa atin kanina, sinasabi nila, hindi lang yung pulutan. Oh, tapos, sabayan mo ng magandang bowel habits. Kung hindi mo mailabas yung maiipon yun. Kung maiipon, ang diretso mo talagang colon cancer. So, wag mong gawing salarin, culprit, yung pagpulutan. Sabi ko, para bang sa atin, everything in moderation. Okay. Yung pag-inom pulutan, alam ko na rin yan, lalaki din tayo, nagiinuman tayo. Galing tayo dyan. Spice of life din yun. Okay? Ito yung overall na sinasabi ko sa mga tao. Yung matagal ko ginagamit eh. Usapan din namin, endorphinate eh. Yung gawin mong masaya lagi ang katawan mo. I-satisfy mo yung katawan mo. Huwag yung laging bigo. Ganon. Ito nga, yung usapan na, yung example ko is yung sex mismo. After sex, you feel so good. Yun. That's endorphination. Parang marirelax ka, matutulog ka. Parang napahinga mo na yung katawan mo. So, endorphinate. Ganun lang. So, if you can endorphinate, yung endorphins sa katawan mo, laging palaguin yon, mas kaganda yung katawan mo. Kasi, ang opposite naman, yung stress, cortisol. Yun. Kalaban mo yan eh. Cortisol, tataas ang blood sugar mo, tataas ang blood pressure mo, sisirain yung buong katawan. Steroid kasi yan eh. Alam niyo naman ang steroid, pag marami sa katawan mo, pangit. Ganon. Okay. So, wag namang gawing kanin ang inyong pulutan. Dahan-dahan lang. Ito, meron tayong dito, si Dr. Teresa Baliros, a colon hygienist. Pwede nating ipasok yun. Si Doktora Baliros, Doktora Teresa Baliros. At may masasabi siya sa benefits of e-karma. Ready na tayo dyan? Okay, go ahead. Ako si Marcelina Agoy-Agoy. Nakatira ko sa Malababo, Mangadan, Pangasinan. Ako edad 72 anyos. Nagtrabaho ko sa Account BSW. Tuwing may tinutos ang midwife namin na mag-libot-libot sa mga kabaybayan, pumupunta kami. Ako'y na madalas napapagod pag malayo ang ilalakad ko. Ako'y may sakit na diabetes at high blood. Wala napunta ko dito sa e-karma, nagtitika ko dito, biro bumaba ang blood pressure ko at diabetes. Medyo maganda na hindi ako masyadong napapagod sa kaikot-ikot sa bahay-bahay. Dati ang blood sugar ko 144. 130 na lang ang sugar ko ngayon. At maraming salamat sa e-karma at bumaba ang sugar ko saka yung blood pressure ko. Umangga na rin yung pakiramdam ko tungkol ako nabihikot sa mga kabaybayan. Nawawala na rin yung pagod ko. Yun lang. Kaya mga kababayan ko, kung gusto niyo mapagaling ng mga sakit niyo, kung gusto niyo masibukan ng benepisyo, subukan niyo mag-take ng e-karma para gumanggalan sa kiramdam niyo. Clavio ng GMA.
Oh, so in-interview mismo si Doktora Teresa Valeroso. Ang maganda rito, kung meron siyang pasyente, nire-resita niya Ikarma. itong Ikarma. Yes. Dahil nag-plus daw ito ng ano. Paki-explain nga ito, Yes. Dr. Glenn, kung paano ni-plus niya yung mga sakit-sakit dyan. Kaya nga itong testimonya, importante kasi yan ito. Nung panahon pa ni Captain Virgilio Icarma, itong founder ng Icarma, buhay pa si Virgilio Icarma noon, nung yung dinevelop niyang Icarma, yung product. Yung success stories niya, na-pick up din ni Arnold Clavio. So si Arnold Clavio naman, nag-seek siya ng yung confirmation na itong findings ni itong ginagawa ni Virgilio Icarma. So tinawagan nga ito si Dr. Valeros. Okay? So in-interview on air kung bakit ito Icarma maganda ito sa colon cancer. So ang sinabi naman ni Dr. Valeros dito sa interview, meron tatlong bagay na ginagawa ng Icarma. Una binanggit niya yung cleansing property ng Icarma. Ayun nga, lagi nating naririnig sa mga testimonial. Yung mga consumers dati na may problema na constipation, bumabalik sila dito after 2 weeks pa lang Isang 1 month na sinasabi nila, look, ang ganda ngayon ng pakiramdam ko kasi araw-araw maganda yung bowel movement ko. So yun ang pinaka-cleansing. Yung pag hindi nyo ginagawa yung cleansing, yan ang precursor ng colon cancer. So laging tinatapon yung toxins, yung dumi dun sa bowel, okay? Isa pang ginagawa ng Icarma, yung binanggit niya, it's a very powerful immune booster Kasi kung meron naman inflammation o kaya yung mga cancer cells, talagang mapapatay niya, makakalma yung mga inflammation. At saka yung third na sinasabi na may Dr. Valeros is yung it's a supplement to yung poor diets Kasi meron din fiber content itong Icarma. Meron din Kung inom ka na ng Icarma, kung hindi ka mahilig sa mga gulay-gulay, ito may fiber content na yan, natural. So makakatulong yan sa magandang bowel movement at saka parang improvement sa nutrition. So yung tatlong bagay na yan na kinonfirm ni Dr. Valeros na yung benefit ng Icarma. Ito parang ang alam ko dito, parang nasabi ni Dr. Valeros, nagkaroon siya ng allergy. Siya mismo, si doktora. At ang na-discover niya, naging gamot niya, yung Icarma. Yes. Paano naalis ni Icarma yung allergy ni doktora? Well, ito nga, ang katulad ng itong dramatic example natin, ang ginagawa ng Icarma, meron siyang anti-allergy component na parang antihistamine, anti-allergy, at saka katulad ng cause ng asthma. Ganon. So, kung mag-consume ka ng Icarma products for 2 weeks, makakalma yung mga asthma symptoms Yung mas magandang lumuwag kasi pinipigilan niya yung tinatawag natin histamines yung cause ng allergy. So na-prove ni Dr. Valeros yun by consuming, siya mismo nagsubok, parang siya yung clinical trial Kasi mga doktor nga parang para sila maniwala sa epekto. Susubukan mismo nila. Ngayon, sinubukan niya at kinonfirm niya yung benepisyo na nakuha niya. Ganun yun. Pati sa mga pasyente niya, mga pasyente niya, mga colon cancer, nire-reseta niya mismo at nakikita niya yung benepisyo na nakukuha ng pasyente niya by consuming Icarma para sa matagalan. Ganun yun. So itong si Dr. Valeros ay naggagamot nito ng mga cancer patient. Colon cancer. Colon cancer. Marami siya na nagagawa dyan sa Kaya yung time nga ang tagal na nga nito. So Virgilio Icarma, over 10 years na yata yan O sila, buhay pa, si Arnold Clavio, nung beginning pa siya, ito si Dr. Valeros, yun ang panahon na yun. Yung umpisa pa lang ng Icarma noon. Nag-uumpisa pa lang. Oo. Kasi na-discover ni Captain Icarma ito nung nagkaroon siya ng sakit na rayuma. Well, yung sinusitis niya, yung parang allergy, sinusitis, nagamot. Nagkataon, pati yung rheuma niya nawala. Yun. So sabi niya, baka pwede sa iba to. Doon niya kinalat sa mga close. Gumagamit ako ng inhaler dito sa sipon ko. Hindi ba ito addictive o wala bang side effect ito? Hindi. Ang side effect yan yung addicting ko niyan. Kasi masasanay ka Masarap ang pag-inom, nalilinis
pero temporary nga. Tapos sasabayan mo talaga ng karma para long term, mawawala. Anong Yung colon. yung colon mo, anong chances ng call mo dito? Well, first, yung prognosis ng yung post-op ng colon cancer. Depende yan sa management. Una, kung tinanggal mo yung bukol, yung cancer, yung colon, yung parte tinanggal, okay, natanggal ba lahat? Nakakalat na ba yan? Ganon, yan ang question. So hopefully, ang susunod dyan, pag wala ka na nakikita na kumalat, ang susunod dyan is chemotherapy. Kasi sisiguraduhin mo na kung meron mang kumalat, papatayin mo na rin yun eh. So yan ang chemotherapy period. Kung successful yung surgery mo, successful yung chemotherapy, hindi na ma-recur yan kahit saan sa katawan. So yan ang magdidetermine ng survival rate. So yung management naman ng post-office, yun nga, yung colostomy. So, ibang tao, nasasanay doon sa colostomy. Hindi na bumabalik yung operasyon. Kasi gastos naman din yon. So, they live with a colostomy bag. Yung iba naman, binabalik mo yung normal function na pagdudumi sa normal na paraan. Ganun yon. So, yan ang nagiging yung ending ng may colon cancer. Pero yung masamang ending is yung marami nang kinalat eh. Katulad kasi yung idadamay niya lahat yung mga isang metastatic area na mabigat is yung liver. Galing sa colon, nagtalim na sa liver, tinanggal mo na yung colon cancer, yung bukol, nagamot na after 5 years, pero lumago. May nakalusot. Lumago na sa liver. So yung liver, vital organ. Mas mamamatay ka sa liver cancer kaysa yung colon cancer. Mas mamamatay ka sa lung cancer kaysa yung ibang klaseng cancer. Kasi hindi ka na makahinga. Yun. So, ito, mas mabigat dito, ang mabigat na sakit dito, yung gastusin. yun. Yan ang sinasabi natin. Para hindi tayo, kailangan na natin mag-ikarma. Yes. To prevent. Ito nga yung sinasabi ko, ending natin, yung colon cancer prevention. Meron akong 6 dito na sinasabi. Number 1, fruit, fiber, vegetable diet. Ayusin nyo. 2, maintain daily bowel cleansing. 3, reduce sugar intake. 4, regular exercise. 5, reduce stress. And 6, i-karmatize. Yung ginagamit natin lagi yun. Okay. So, mura na, nakakagaling pa itong ikarma. So, para yung mga karamdaman ninyo, subukan lang natin itong ikarma. Walang mawawala po sa atin dito. At tuwing Sabado ay punta po kayo rito sa ating himpilan at pagpa-check up kay Dr. Glenn Soriano. Yes, binibilang ko ngayon itong mga pasyente natin. 6 na yun nandito, Doc. Yes. So, sigurado, nakikita ko, puro yung tawag natin doon sa test ng asthma. Anong tawag doon? Peak flow meter. Peak flow meter test. Ayun. So, 2 asthma na, o 3 asthma na yun na napansin ko dito. Sige, so, natin. Matatagalan ka dito, Dok, sa pag-aano ng mga pasyente. Kasama natin sa technical side, si Ka Edwin, saka si Robert R.G. Garcia. Salamat. Ang inyong kaibigan, Mr. Ikarma Orlinabaw. Okay. See you naman next week naman sa September 23. Pwede natin patuloy natin, usapan natin ng colon cancer at ibang mga sakit na problema ninyo sa buhay. DWIZ. Ako si Cecil Covillanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking ikarma ng June 25, 2019. Alam mo, kung may diabetes ka, there are days na pagising mo, nalalambot ka. Alam mo, paupuin